Tulong. And isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin yung ating mga katabi. Pagpalain po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan. Wala matutulog. Bawal matulog. Ayan, sige po. Tayo po ay magpatuloy sa panambahan natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig at pag-aaral po ng kanyang salita. And let us continue po yung ating series patungkol po sa Book of John. Diba po? Nalala nyo ba po? Nalala nyo pa po yung mga pinag-aralan natin ng mga nakaraang linggo about sa Book of John. And kung babalikan po natin yung purpose kung bakit isinulat yung aklat ng Juan is basahin ko po ng sinasabi ng John 20:30-31. Sabi po dito, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niyan. And this is the very purpose bakit po naitala, bakit po naisulat ang aklat ni Juan, diba? Upang tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus na siya ang Kristo na anak ng Diyos at sa ating pagsampalataya sa Kanya, tayo po ay magkaroon ng buhay. Buhay, hindi po yung buhay natin ngayon, but totoong buhay, eternal life sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. And kung babasahin po natin ng Book of John, marami pong naitalang miracles o kababalaghan o himala ang Panginoong Jesus sa aklat na to. And sabi po, and all that miracles, lahat po ng mga himala na yon ay enough para paniwalaan ng mga tao na yon na siya po ang Mesiyas o siya po ang Kristo. Sabi po, these miracles ay tinatawag pong mga signs. O sa Tagalog po, pag sinabi po nating signs, ito po yung mga palatandaan, hudyat, tanda, na ang ibig sabihin po, hindi siya ginawa ng wala lang. Ginawa po siya dahil meron po siyang pakahulugan o meron po siyang meaning. Nangyari po yung mga signs na yon o ginawa yun ng Panginoong Jesucristo, hindi dahil capable siya o meron siyang kakayahan na gawin yon, o hindi dahil gusto niyang i-impress o i-amaze yung mga tao, but ginawa niya yon para patukuyan o para magbigay ng isang mensahe patungkol sa kung sino ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Amen. And one of the signs na ginagawa ng Panginoong Jesus para ipakilala ang sarili niya ay sa pamamagitan po ng paggawa ng mga himala. Amen po? And sa mga signs na ginawa ng Panginoong Jesus, mapapatunayan at makikita po natin itong dalawang bagay na ito. Una po, yung supernatural and divine work. Ibig sabihin po, nagpapakita ng hindi ordinaryo o hindi natural na gawain o isang bagay na hindi po kayang gawin ng isang tao, kundi ang Diyos lamang po. Amen? Amen. So, I believe kung alam natin, kung binabasa po natin yung Gospels o yung Book of John, alam nyo kung ano yung mga himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo. That is something na hindi po kayang gawin ng isang tao, kahit sino ang tao, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. And pangalawa po, makikita po natin sa mga signs na ginawa ng Panginoon is to show yung unique connection niya o unique relationship niya sa Diyos Ama, sa Diyos mismo. Sabi po ng Acts 2:22, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Yung mga signs and miracles na ginawa ng Panginoong Jesus,
it's an indication po na siya po ay connected o meron pang relationship, na siya po ay sinugo ng Diyos mismo. Amen po. Hindi po siya lang lumitaw sa kung ano-ano man. And this morning po, pag-uusapan po natin yung first sign na recorded po sa Book of John matapos niyang tawagin yung kanyang mga naunang disipulo. At ayun po ay ang disipulo ay ang ginawa ni Jesus ay ginawa niyang alak ang tubig. So yung the water turned to wine. Ginawa niyang tubig ang alak. Ay mali, ginawa niyang alak ang tubig. Mababasa po natin yan sa John chapter 2 verses 1 to 12. Kung meron po kayong Bible, hindi ko na po kasi pinost dyan yung verses. Sundan na lamang po natin at babasahin ko po yung verses 1 to 2. Ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana sa sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus at inimbitahan din sina Jesus at ang mga alagad niya. Nang maubos na ang alak sa handaan, sinabihan ni Jesus ang kanyang ina. Sinabihan si Jesus ng kanyang ina, ubos na ang alak. Verse 4, sumagot si Jesus, Ginang, wala itong kinalaman sa akin at sa iyo. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Verse 5, sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay maaaring maglaman ng 75 hanggang 115 litrong tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila ang mga ito. Verse 8, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, sumalo kayo ng kaunti at dalhin sa namamahala ng handaan. At dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman niya ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, bagamat alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, kadalasan ang pinakamasarap na alak muna ang inihain at kapag marami nang nainom ang mga panauhin, saka naman ilalabas ang mababang uri. Ngunit ikaw, ngayon mo lang ninilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana ng Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus kung saan ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Nanatili sila roon ng ilang araw. Amen. So, ito po yung scenario sa first miracle na ginawa ng Panginoon, kung saan ginawa niya pong alak ang isang tubig. So, tingnan po natin yung settings ng story, o yung pinangyarihan, o yung lugar kung saan po ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi po, nangyari ang first sign or ang first miracles ng Panginoong Jesus sa Kana, sa Galilea. Nung last week po, napag-usapan po natin yung pagtawag ng Panginoong Jesucristo sa mga first disciples niya. And after that day, after 3 days, pagkatapos ng araw na yon, pumunta si Jesus kasama yung mga disipulo niya sa Kana para po umating ng wedding. At sabi po, tinatayang yung travel time during that time is 2 days mula Judea, kung saan niya tinawag yung mga disciples niya papuntang Kana. And sabi po, Kana is not so popular na lugar po. Hindi po kagaya ng Jerusalem. And ito po ay isang maliit at ordinaryong bayan lamang po. Yan. So yun po yung lugar ng Kana. And sa lugar ng Kana sa Galilea, ginawa ng Panginoong Yesus, yung first signs niya ay sa sa wedding feast o sa isa pong kasalan. So, kung i-picture out po natin yung isang kasalan,
It's a celebration po. Masaya yung bawat isa. So, present in the wedding, ang kanyang ina, na si Maria, sabi po ng verse 1, at nandun din po ang kanyang mga disciples, yung mga una niyang tinawag. Dahil si Jesus ay nandun, kasama niya rin po ang kanyang mga disipulo. Alam niyo po, makikita po natin sa isang masayang event, Jesus chose to perform His first miracle. Tingnan po natin yung kultura ng mga Hudyo pagdating po sa kasalan. Did you know, sa kultura po nila, tumatagal ang celebration ng kasal ng 7 days. Imagine, 7 days. Usually po, ang mga invited doon ay buong baryo. Maraming celebration. And of course, kapag may feast and may celebration, merong handa. Liza, inuman agad. Meron pong handaan, meron kainan. And syempre, kapag nag-organize ka ng isang event, i-make sure mo na yung handaan mo, magdala siya ng 7 days. Magdala siya kung gaano katagal yung celebration. Sa handaan, sa kultura po nila, hindi po mawawala ang alak o inumin. Alam niyo po yung alak that time, ano po yun? Pure grapes po yun ha. Hindi po yun kagaya ng alak natin during that time na meron ng mga alcohol na malakas talaga yung tama. Sa kanila po yun, it's a pure grapes. Kagaya po sa ating kultura ngayon na kapag may handaan, di mawawala ang alak. Maging sa kanila din po, meron din pong wine or alak, inumin. Kasi in the Bible po, and during that time, ang wine po, it's a sign of celebration. It's a sign of blessings. It's a sign of joy. Signs of abundance. Diba? Sabi po ng awit 104 verse 15, mayroong ubas na inumin, kaya tayo'y magsasaya. So, yun po yung significance. Bakit may mga wine, di ba? It's a symbol of celebration, symbol ng joy. Hindi po symbol ng pighati, broken-hearted, problematic. Hindi kagaya po ng panahon natin ngayon. But their time, alak po, mahalaga sa celebration. Kasi nga, they are celebrating. Kaya lang po, sa story na to, sa isang masayang kasalan, may naubos. Yung symbol of their celebration, naubos po. Walang iba kundi yung wine. Ang lungkot siguro doon, no? Nawala yung alak. Alam natin kapag wala ng alak, putol ang celebration. Hindi na masaya. Sabi po dito, naubos po ang alak. At hindi po pwedeng mangyari yon sa isa pong handaan o sa isang celebration. Kaya pumunta si Maria, na nanay ni Jesus kay Jesus, at sinabi niya, ubos na ang alak. Nang maubos na ang alak sa handaan, sinabi ni Jesus sa kanyang ina, ubos na ang alak. Some Bible commentators po suggest na si Mary daw po ay isa sa mga punong abala doon sa handaan. Some Bible commentators po sabi that kamag-anak ni Mary, though hindi naman siya na-mention, pero sabi po ng mga nag-aaral ng Biblia, na si Mary daw po, somehow, kamag-anak niya yung isa sa mga ikakasal. Kaya part siya isa siya sa mga organizer. Isa siya sa mga punong abala. Kaya, yung kawalan ng alak doon sa celebration ay concern ni Mary. Kaya siya nag-aalala, kaya niya concern yung bagay na yun. Why? Bakit concern ni Mary yun? Kasi kung kamag-anak niya yung ikakasal o kung isa siya sa mga punong abala doon sa celebration na yun,
ang mawalan ng pagkain o mawalan ng alak during the celebration, ay isa pong malaking kahihiyan. Kahihiyan para sa ikakasal at kahihiyan po para dun sa pamilya ng kinakasal. O kahihiyan po doon sa mga nag-organize ng event. Alam niyo po, sa kulturang Hudyo at maging sa atin namang Pilipino, pag sinabi nating wedding, it's a social event. Di ba po? Wala namang, bihira naman yung kinakasal na dalawa lang sila, di ba? Usually, pag may kinakasal, maraming invited. Yung friends of friends, classmates, buong kamag-anak, papauwiin ng probinsya. Kasi it's a social event. It's a time of gathering. Kung saan makikita mo yung karangalan, reputasyon, dignidad, binibida, reputasyon ng isang pamilya. And nakakahiya nga naman kung during that celebration, mawawalan ng alak na yung symbol ng joy, ng happiness. And maging tayo, aminin din po natin na kapag tayo po ay pumupunta sa isang celebration, ano yung number one na nilulook forward natin? Ano kayang pagkain? Ano kayang inumin? Tapos kapag nakakain tayo, for sure, pag masarap yung pagkain, hindi mo yung makakalimutan. Hindi mo rin makakalimutan pag di masarap. At mas lalong di mo makakalimutan kapag hindi ka natirahan. Diba? Hindi ka nakakain. Very memorable sa atin yun. But going back po, ang maubusan ng alak ay sa kasalan ay isa pong embarrassment o kahihiyan. Kaya sinabi ni Mary kay Jesus, sa ibang version, anak, wala na silang alak. Meron pong reasons bakit sinasabi po ito ni Mary kay Jesus. Number one po, sabi po ng mga Bible commentators, because Joseph is dead during that time daw po. Kaya if there anything concerned about the family, ang una daw lalapitan ng nanay ay ang panganay na anak, which is si Jesus. Kaya yung concern ni Mary na wala ng alak, una niyang sinabi sa panganay na anak niya, ang Panginoong Jesus. And second po, some are suggesting, since si Mary po ay siyang nagluwal sa Panginoong Jesus, kilala niya ang Panginoon simula pagkabata, and siya po ang unang naka-receive ng divine message patungkol sa Mesias po. Si Mary, marahil alam niya that Jesus is capable na gumawa ng something doon sa sitwasyon nila. Na ang Panginoong Jesus ay merong kakayahang gumawa na hindi kaya nilang solusyonan at tanging ang Panginoong Jesus lamang po ang kayang gumawa. Maybe that Mary po, alam niya that Jesus can do miracles noong panahon na iyon. Ano pong makikita po natin doon? Mary points out the problem to Jesus. Ipinaalam ni Mary kay Jesus ang problema, which is yung kakulangan ng alak sa Panginoong Jesus. Now, if i-relate po natin ito sa sarili po nating buhay, kagaya po ni Mary, kapag tayo po nasa moment ng pressure, nasa moment ng problems or share, o situation na hindi po maganda, kanino po tayo unang lumalapit? Sino po ang una nating hinahanap o nilalapitan? Or, kanino po natin hinahanap o sinasabi yung mga bagay na kakulangan natin? Remember, Mary points out the problem first. Walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. And in verse 4, Jesus respond to his mother. Sabi niya, Ginang, wala itong kinalaman sa akin at sa iyo. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. First respond of Jesus, sabi niya, Ginang. Anong pumapasok sa isip mo? Parang ang harsh naman ni Jesus
nanghihiram ng alak, tatawagin siyang ninang? Bakit hindi mama? O bakit hindi ina? Alam niyo po, it may sounds harsh para sa ating mga nakikinig, but yung ginang or sa English ay woman ay hindi po yun disrespect sa kanila pong panahon. Hindi po yun pagpapakita na hindi niya ginagalang yung kanyang nanay. Sa Greek po, ang translation ng woman or ginang parang ma'am or madam. Parang it's like saying na ma'am or madam. And it also giving us a hint that their relationship as mother and son ay maaaring magbago. Knowing that Jesus is a son of God. Remember, si Jesus po, nasa early stage na po siya ng kanyang ministry. And then, nung bata siya, he is under authority of his mother, but this time, it's like sinasabi that Jesus is under authority ng Panginoon o ng Diyos. Na kung ano yung sabihin ng Diyos sa kanya, yun na yung kanyang susundin. Nakakasunod po. His identity now, noong mga panahon yun, ay hindi na lang siya anak ni Mary, bagkus he is the Son of God with a mission. Siya po ay anak na Diyos na merong mission. Kaya sabi niya, ginang or woman. Pangalawang response niya sabi, wala itong kinalaman sa akin at sa iyo. Sa English po, what does your concern have to do with me? Alam niyo po, it suggests that Jesus is rebuking Mary because of her anxiety dahil wala ng alak. Pero maaari din that Jesus wants to tell Mary na I am not controlled by man or human timing. Yes, kaya kong gumawa ng himala, kaya kong baguhin yung sitwasyon, pero hindi po nakokontrol ang Panginoon ng tao. Diba? Marahil alam ni Mary na may kakayahang gumawa si Jesus ng miracle, ngunit naisabihin sa kanya ng Panginoong Jesucristo, hindi ako kumikilos base sa pressure o sa lugar o sa request ng tao. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, hindi pa po dumarating ang panahon ko. Hindi pa ito ang timing. Meron pong perfect timing sa ministry ng Panginoong Jesucristo. Kung kailan niya i-reveal kung sino siya. Dito po makikita natin na ang pagkilos ng Panginoong Jesus ay nakabase sa divine timing ng Diyos Ama. Kasi diba, alam natin that He is fully surrendered sa Diyos Ama. Alam niyo po, tayong mga tao, sometimes we want God to act immediately sa sitwasyon natin. Especially kapag tayo ay under pressure o parang tayo ay problematic, nahihirapan, or uncomfortable. Minsan inisip natin, Lord, dali na. Ayusin mo na to, gumawa ka na ng something. But, isipin po natin that God's silent doesn't mean po yung kanyang denial or rejection sa atin. Or unanswered po yung ating mga panalangin. Is that tandaan po natin that God has a timing at yun po yung laging makakabuti sa atin. Let us not only trust God but also trust His timing. Sabi po dyan, Jesus' response was not a denial of Mary's request. It was a reminder that God's timing is always perfect. Amen po. Amen. So, in spite sa rebuke ng Panginoong Jesus kay Mary, in verse 5, sabi po dyan, sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Then after po that, mababasa po natin yung miracle na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung pagiging alak ng tubig. Nag-umpisa po ito sa, sabi po, ayan po, meron pong tapayan o
o lagayan ng tubig. And I believe, mas malaki pa po dyan yung mga tapayan. Kasi yung mga tapayan, dinescribe po siya na pwedeng kasya yung 75 hanggang 115 liters na tubig doon sa mga tapayan. And yung mga tapayan na yan po, ginagamit po yan para po sa mga purification rites ng mga Hudyo. Yung tipong kapag maghuhugas sila ng kamay, huhugasan nila yung kanilang mga utensils para sa kanilang mga ritual, dyan po nakalagay yung kanilang mga tubig. And ano po yung instruction ng Panginoong Jesucristo? Punuin nyo yung mga punuin nyo ng tubig yung mga tapayan na yan. At yung mga katulong, pinuno naman nila. Pangalawang instruction ni Jesus, sumandok kayo at dalhin ninyo doon sa namamahala ng kasal. Yun naman yung ginawa nila. And then ang result, sabi po ng verse 9 to 10, tinikman niya ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, bagamat alam ito ng mga katulong na sumasalok ng tubig. Kaya't ipinatawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, kadalasan ang mga pinakamasarap na alak muna ang inihain at kapag marami nang nainom ang mga panauhin, tsaka naman inilalabas ang mababang uri. Ngunit ikaw ngayon mulang inilabas ang masarap na alak. Ang result po, nung sinabi ng Panginoong Yesus na punuin ng tapayan at magsandok at dalhin doon sa namamahala ng kasalan, nung pagkatabi niya, naging isang alak. And take note, hindi lang basta isang alak, but pinakamasarap na alak. Usually, sa handaan, siniserve ang mga best na alak. Pero nagtataka sila, bakit nag-inuman na lahat, bakit masarap pa rin yung alak nila? Why? Dahil ang Panginoon mismo yung gumawa ng mga alak na iyon. So what can we learn po doon sa miracle ng Panginoong Hesukristo noong panahon na yun? Tandaan po natin that Jesus is all sufficient for every lack and needs in our life. Sa lahat po ng kakulangan natin, maging sa istorya po alak, ginawa pong abundant o yung supply ng alak nung panahon na yun. Hindi lang po by quantity, but by quality. Hindi lamang po basta-basta ordinaryong alak, but maganda at masarap na alak. Now, if itatanungin po natin yung ating mga sarili, what is lacking to me right now? Anong kulang sa buhay ko ngayon? Maaring companion, kulang tayo sa pag-ibig, pag-asa, kulang tayo sa kapayapaan, sa mabuting kalusugan, o kulang tayo sa joy, o kulang tayo ng purpose. Remember kung paano tinurn ng Panginoong Jesus yung tubig sa atin. Tinurn ng Panginoong Yesus ang tubig na maging alak. God abundantly provides dun sa handaan without lacking. And I believe na kaya rin pong gawin niyon ng Panginoon sa atin pong mga buhay. God can provide abundantly. Amen po. Amen. So what is the impact ng miracle na yun sa buhay ng mga taong nakasaksi ng kanyang miracles? Sabi po ng 1 to 11, at nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus, kung saan ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang mga alagad. In this event, mark yung kanyang first sign o yung first miracle. At nagmanifest na ihayag yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang himala. At ano yung naging epekto? Sumampalataya sa kanya yung kanyang mga alagad. Remember,
Days pa lang yon nung nakakasama niya yung kanyang mga alagad. At ipinahayag niya sa mata ng kanyang mga alagad kung sino siya. At alam niyo po, ganun din sa buhay natin. Ang mga alagad, hindi pa, nung tinawag sila ng Panginoong Jesus, hindi pa naman sila agad nakakita ng miracles ng Panginoon. But as they go along, kasama ang Panginoong Jesus, unti-unti nakikilala nila ang Panginoong Jesus. Unti-unti nakikita nila kung sino yung Diyos na sinusundan nila. And kagaya din po sa buhay natin, kung tayo po ay magpapatuloy sa Panginoong Jesucristo, I believe patuloy na i-reveal ng Panginoong Diyos kung sino siya. Kung ngayon iniisip natin, hindi kulang pa ako sa kaalaman tungkol sa Panginoong Jesus. But sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. I believe hindi ka bibiguin ng Panginoong Jesus. Ipapahayag niya sa iyo kung sino siya. Amen po. And ano po yung impact ng miracle na ito sa buhay natin ngayon? Ano po yung maaaring maging epekto ng miracle na ito sa buhay natin ngayon? Sabi po, Jesus honors the band of marriage by His presence at the wedding. Sa Tagalog po, makikita po natin yung pagpunta ni Jesus sa wedding, nagpapakita po that Jesus Himself ay pinapahalagahan yung mga ganong klaseng event. Mga ordinaryong kasiyahan, ordinaryong kaganapan sa buhay ng tao. Remember yung naisip nyo ba, yung first miracle ng Panginoong Hesus, hindi niya ginawa sa loob ng templo. Hindi niya ginawa doon sa isang sikat na lugar. Hindi niya ginawa sa kung saan mas madaming tao o mga public places. But pinili niya na yung first miracle niya ay sa isang kasalan because Jesus nais sabihin ng Panginoon na even in the simple event ng ating mga buhay, nandoon ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus cannot be found sa church lamang po o sa templo. Everywhere po, maaari po nating matagpuan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Kahit nasaan pa po tayo. Pangalawa, one who bestows his gift lavishly. Alam niyo po, hindi lamang po sapat yung pinrovide ng Panginoon, kundi marami at napakaganda. Alam niyo po, sa mga physical na bagay, Jesus is so willing to provide. How much more po kaya sa mga spiritual na buhay natin? I believe hindi lamang po sakto, kundi sobra-sobra yung ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Lalo na po sa ating mga spiritual buhay because He provides yung needs natin for forgiveness, grace, hope, and salvation po. And lastly po, anong impact nito, miracle, sa buhay natin ngayon? Simple lang po, Jesus is the Son of God. Since kaya niyang gumawa po ng miracles, nagpapatunay po ng Panginoong Jesus ay anak po ng Diyos. Na hindi lamang po siya ordinaryong tao, na sa himalang ginawa niya, nakita po natin yung kanyang divine authority at kapangyarihan na nagmumula sa Panginoong Diyos. Siya po, pinapakita po na siya po ay anak ng Diyos that is full of grace and full of glory. Amen po. Amen. So, after this miracle in Cana, pumunta po sila ng Capernaum, kasama ng kanyang mga kapatid, ina, at kasama ang kanyang mga alagad. And kung tayo po yung disciples ng Panginoong Jesus na nakasaksi ng first miracle ng Panginoong Jesus, maybe they are all excited. Diba? Ang lumapit pangalan sa Panginoong Jesus, excited pa sila. How much more makasaksi pa ng himala.
Kung titingnan po natin yung buhay ng mga disipulo during that time, una narinig nila yung testimony ni John the Baptist about kung sino ang Panginoong Jesus. Pangalawa, tinawag sila ng Panginoong Jesus at ngayon nakita na nila yung himala nung ginagawa ng Panginoong Jesucristo. And alam niyo po na itong himala ay connected po siya doon sa buhay ng mga disciples. Last week na pag-usapan po natin, itong mga disipulo, iba-iba yan sila ng klase ng tao. May hirap, may kaya. May sobrang sama, may mga ordinaryo. But nakita po natin that God used them mightily para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. God transformed yung buhay nila for the purpose ng kaluwalhatian ng Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, out of dun sa mga jars na ginagamit sa purification ng kanilang mga paglilinis ng mga bagay-bagay. Alam niyo po, it symbolized kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples. Na parang ordinary lang naman na tubig, ordinaryong tapayan lang naman, but it becomes extraordinary dahil ang Diyos mismo ang gumawa ng miracle sa kanila pong mga buhay. At ginawa po yun ng Panginoon para po ipahayag yung kanyang kaluwalhatian. And at the same things po sa ating mga buhay. Do you believe that God can make you an extraordinary para po sa kanya pong purpose? Para po maipahayag kung sino ang Diyos, maipahayag po ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Amen po. Amen. So tayo po ay manalangin, tayo po ay yumuko. Panginoon, maraming salamat po, O God, dahil wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Thank you for supplying, Panginoon, sa buhay namin abundantly, Panginoon Diyos. We believe, Lord, na kaya mo rin, Panginoon, na gumawa ng miracles, Lord, sa amin pong mga buhay. Lord, dalangin ko, Panginoon, na kagaya po ng tubig, Lord, na ginamit nyo to reveal who you are, Panginoon. I pray na gamitin nyo rin, O God, yung buhay namin, Panginoon, para maipahayag, Lord, yung kaluwalhatian mo, Panginoon, para maipahayag kung sino ka sa masamang sanlibutan na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. We believe, Lord, na patuloy po kayong kumikilos sa amin, Panginoon. Patuloy po namin kinukamit, Lord, yung buhay namin sa inyo, Lord God. Lord, give us a willing heart, Panginoon, na palaging mag-o-obey sa inyo, palaging susunod, Panginoon, sa anumang kagustuhan ng Panginoon sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, at kayo lamang po ang maluwalhati sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So for our discussion po, ito po yung mga tanong sa atin. Number 1, ano ang kakulangan sa buhay mo ngayon na kailangan mong dalhin sa Panginoong Jesucristo? Pangalawa, paano mo nakita na si Jesus ay more than enough sa buhay mo? Sorry po, ang dami. Pangatlo, naniniwala ka ba na kaya kang baguhin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian? Yun lamang po. At bago po tayo pumunta sa ating mga grupo, meron lamang po kaming announcement. So by May 19